King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 429. Napakapangit. Sa loob ng mga sanga, inilipat ni Zhao Feng ang Touyiring Triyaw sa ilang pangungusap lamang. Ang Touyiring Triyaw ay labis na naantig sa huling pangungusap. Nagulat na ito sa bloodline ng mata ni Zhao Feng. Ano kaya ang mas malakas na ay bloodline technique ni Zhao Feng? Higit pa rito, ang Touyiring Triyaw ay kailangang umatras para sa sarili nitong kaligtasan. Si Zhao Feng ay gumugol ng maraming enerhiya upang patayin ang tatlong True Lord ranks ay totoo. Malinaw na hindi makatotohanan para sa kanya na harangan ang natitirang 7 True Lord ranks sa kanyang kasalukuyang estado. Sige, kaya kung ibigay sa iyo ang Wood Spirit Essence Soul pero wala kang magagawa. Sumang-ayon ang Touyiring Triyaw. Sa sandaling matapos nitong sabihin ito, naramdaman ni Zhao Feng ang isang purong kapangyarihan ng Essence Soul na pumasok sa kanyang mental energy world. Nilinis ng enerhiya ang kaluluwa ni Zhao Feng at pinalakas ang kanyang lakas ng enerhiya sa pag-iisip, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na puno siya ng lakas ng buhay. Ang edad ng Touyiring Triyaw ay tiyak na mabibilang ng 10,000 taon at ang Wood Spirit Essence Soul na mayroon ito ay isang mahalagang kayamanan ng kalikasan. Maging ang mga nasa Origin Core Realm ay makikinabang sa Wood Spirit Essence Soul at nakakatulong para sa kanila na maunawaan ang Void God Realm. Ang epekto ng mga kaluluwa ng Wood Spirit Essence ay mas kitang-kita kay Zhao Feng dahil ang core ng spiritual ay ng kanyang Diyos ay ang Soul. Mahusay. Brother Tree, napalakas ang aking mental energy at sa pag-alalay sa akin ng Essence Soul na ito, naniniwala ako na ang kapangyarihan ng bloodline ng aking mata ay magiging mas malakas. Masaya si Zhao Feng. Sinabi niya ito para mabawasan ang pag-iingat ng Touyiring Tree na siyaw sa kanyang sarili at para ito ay lubos na umalalay sa kanya. Sa katotohanan, ang sitwasyong ito ay sinadya ni Zhao Feng. 30 hanggang 40% pa lang ang nagamit niya sa eye powers niya pero sa ibabaw, parang gumamit siya ng maraming energy. Nagamit na niya ang kanyang eye bloodline ng walang limitasyon bago at sa dulo, gumamit siya ng 3 major eye bloodlines techniques. Siyempre, kailangang patayin si Mo Yu dahil siya lang ang makakahadlang sa Dark Silver Poison Corpses Poison. Kung hindi pinoprotektahan ni Mo Yu ang iba, sino ang maglalakas loob na sugurin at papatayin si Zhao Feng? Ngayon ay maaaring humingi ng tulong si Zhao Feng sa Touyiring Triyaw at tutulungan siya ng huli dahil nakakita ito ng pag-asa mula sa lakas ni Zhao Feng. Nang matanggap ang suporta ng Wood Spirit Essence Soul, ang kaluluwa ni Zhao Feng ay lumakas. Bahagyang tumaas ang level ng kanyang mental energy at mabilis na bumabawi ang enerhiyang ginugol niya noon. Sana huwag mo akong biguan. Itong Wood Spirit Essence Soul ang aking core. Ang pagsuporta sa iyo ay gagamitin din ang lakas ng aking core. Napabuntong hininga ang Touyiring Triyaw. Pinilit itong gawin. Kung hindi dahil sa sitwasyon ng buhay o kamatayan, tiyak na hindi gagamitin ng Touyiring Triyaw ang core nito para suportahan ang ibang tao. Kasabay nito, nakatakas si Chigwei pabalik sa 6 pang True Lord ranks na may maputlang mukha. Sa hangin, ang mga ekspresyon ng 7 True Lord ranks ay solemna. Sino ang mag-aakala na ang isang True Mystic rank genius na tagalabas ay napakalakas na pumatay ng 3 True Lord rank nang hindi man lang nasaktan? Ang bloodline ng mata ko ay gumamit ng maraming enerhiya at hindi ko magagawang labanan ang brat na iyon sa maikling panahon. Nakaramdam ng pasasalamat si Chigwei. Ang pagkamatay ni Mo Yu ay yumanig sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa kanya, siya ang mamamatay. Nangangahulugan ito na iniligtas siya ni Mo Yu gamit ang sarili niyang buhay. Chigwei, kahit na nabigo kayo, at least alam namin ang lakas ni Zhao Feng. Zhuang Wonner ay tumunog. Dapat nating patayin itong Zhao Feng. Ang karaniwang walang ekspresyon na mukha ni Ye Yanyo ay puno ng lamig. 2 sa nahulog na 3 True Lord ranks ay nagmula sa Pure Moon Spiritual Sect. Dahil dito, lalo siyang nakonsensya. Kung hindi dahil nalinlang siya ni Zhao Feng, hindi sana madaling mamatay si Yu Luo at ang iba pa. Pinanood ng 7 True Lord rank si Zhao Feng sa mga puwang sa mga sanga. Ang mukha ni Zhao Feng ay maputlang puti at nagpapahinga. Pagkatapos patayin ang 3 True Lord ranks, maraming enerhiya ng brat na ito ang mauubos.
Ngayon na ang oras para sundan at salakayin ang Toiring Trio o patayin siya. Iminungkahi ni Chigwei at ang 6 pang True Lord ranks ay tumango bilang pagsang-ayon. Teka, parang iyon ang kapangyarihan ng Wood Spirit Essence Soul. Biglang may naramdaman si Zhuang Wonner at lumingon kay Zhao Fang. Hindi maganda, mayroon siyang suporta sa mga core ng Toiring Trio. Napagtanto din ito ni Yayanyo. Ang cultivation ng dalawa ang pinakamataas at hindi nagtagal ay nakita nila ang pagbabago sa katawan ni Zhao Fang. Malinaw na ginagamit ni Zhao Fang ang Wood Spirit Essence Soul para mabawi ang kanyang lakas. Nakakatawa. Anong uri ng kapalaran ang mayroon ang batang ito upang hayaan ang Toiring Trio na magbigay ng sarili nitong diwa sa kanya? Ang puting mukha ni Chigwei ay nabaluktot at puno ng galit ang kanyang boses. Ang iba pang 6 na True Lord ranks ay nagalit lahat. Ang 3 sekta ay nagsama-sama upang salakayin ang Toiring Trio para sa Wood Spirit Essence Soul nito at iba pang mga kayamanan, ngunit ngayon ay nakuha na ito ni Zhao Fang ng napakadali. Para bang ang kanilang mga pag-atake ay nagbigay kay Zhao Fang ng pagkakataong ito. Nakakatawa. Umuusok ang mga mata ni Li Hong at halos sumabog sila sa galit. Ang kaaway na kanyang sinumpaang puputulan sa 10,000 piraso ay nakaligtas ng maayos at ang lahat ng ito ay dahil sa kanila. Papatayin ko siya kahit gaano pa kalaki ang presyo. Isang malamig na pagpatay ang nabuo sa noo ni Yayanyo. Pinangunahan ng 7 True Lord ranks ang iba pang mga henyo at nagpadala ng sunod-sunod na pag-atake patungo sa Toiring Trio. Ngayon na ang pagkakataon na sirain ang Toiring Trio at patayin si Zhao Fang. Kahit na ang pagpapahina lang sa Toiring Trio ay maglalagay sa panganib kay Zhao Fang. Sa ilalim ng pagtutulungan ng 7 True Lord ranks at mga henyo ng 3 sekta, mas malakas ang kanilang mga pag-atake. Marahil sa ilalim lamang ng sitwasyong ito ay tunay na magkakasama ang 3 sekta. Si Zhao Fang ay nakaupo pa rin at hindi natinag sa mga pag-atake. Shua! Sa isang iglap, lumapag si Zhao Fang sa tabi ng lupa. Whoosh! Isang dugong pilak na bangkay ang iniangat ng ilang ugat. Ang lakas ng labanan ng mga Blood Silver Corpses na ito ay maihahambing sa unang yugto ng True Lord rank at ang depensa nito ay mas malakas kaysa sa iba sa unang yugto ng True Lord rank. Ang bangkay na ito ay isa sa mga meat shield kapag nakikipaglaban sa higanteng alakdan. Isang kislap ng kidlat na apoy ang lumitaw sa kaliwang mata ni Zhao Fang habang nakakulong ito sa dugong pilak na bangkay. Woo! Ang dugong pilak na bangkay ay nagpumiglas, ngunit ito ay napigilan ng mga ugat ng Toiring Trio. Gusto mong sirain ang simbolo ng enerhiya ng pag-iisip ko. Hindi iyon madali. Naramdaman ito ni Chigwei mula sa malayo at malamig na ngumisi. Ang dugong pilak na Ghost Corpse ay naging kanya sa loob ng maraming taon at ang kanyang simbolo ng enerhiya sa pag-iisip ay malalim na nakatatak dito. Kahit na ang mga eksperto sa parehong paglilinang na tulad niya ay aabutin ng mga araw upang sirain ito. Kahit na magtagumpay sila, magtatagal bago itatak ang sarili nilang simbolo ng mental energy sa isang True Lord rank Ghost Corpse. Gayunpaman, sinusubukan ni Zhao Fang at ang kanyang makapangyarihang Lightning Fire God's Eye ay pilit na pinunasan ang simbolo ng mental energy ni Chigwei. Anong nangyayari? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Chigwei. Ang koneksyon sa pagitan ng dugong pilak na bangkay at sa kanya ay biglang hamina. Sa loob ng ilang paghinga. Shua! Nagsimulang umusok ang dugong pilak na bangkay habang pinupunasan ang simbolo ng enerhiyang pangkaisipan nito. Wow! Nagluwa si Chigwei ng isang subo ng dugo. Kung tutusin, nagkaroon ng malakas na koneksyon ang dalawa. Ang bilis. Paanong posible iyon? Ang bloodline ba ng mata niya ay perpektong kontrahin ang ating Dao? Si Chigwei ay tila nawalan ng kaluluwa. Sa pamamagitan ng pagpunas ng simbolo ng enerhiya ng pag-iisip ni Chigwei sa dugong pilak na bangkay, muling sinaktan ni Zhao Fang ang isip ni Chigwei. Ang pinsala ni Chigwei ay naging mas malala at sa makatuwid ay hindi na siya nagbabanta kay Zhao Fang. Kaagad pagkatapos noon, inilipat ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye at pagkatapos ay inilagay ang kanyang mental energy na simbolo sa dugong pilak na bangkay. Bagamat sa prosesong ito, ang dugong pilak na bangkay ay nakipaglaban dahil naabot nito ang True Lord rank, ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay napakalakas.
Ang kanyang mata ay kumislap at nagbigay ng isang sinaunang mental energy aura na kabilang sa pinanggalingan ng mata. Ang dugong pilak na bangkay ay nanginginig dahil sa instinct at hindi ng ahas na lumaban. Para itong isang munting multo na yumuyuko sa isang Diyos. Maging ang essence soul ng Towering Trio ay nagsimulang manginig. Sa ilang paghinga lang, nagbago ang aura ng dugong pilak na bangkay. Shua! Ang dugong pilak na bangkay ay kumislap at binantayan sa harap ni Zhao Feng na para bang napakatapat nito sa kanya. Agad na napino. Paano ito posible? Paano magkakaroon ng isang napakasamang tao sa mundong ito? Ang mga henyo ng Black Cliff Palace ay natulala na parang nanonood ng isang alamat. Sa kanilang mga mata, si Zhao Feng ay tumingin lamang ng ilang segundo gamit ang kanyang mata upang sirain ang simbolo ng enerhiya ng pag-iisip ni Chigwei at isa pang mag-asawang mata ang nagpakamatay sa True Lord Rank Ghost na bangkay. Mali. Hindi siya ang counter ng Dao ng Ghost Corpses, ngunit isa sa 1,000 henerasyon na kababalaghan. Si Chigwei ay mapait. Ang pakiramdam na ito ng pagkatalo ay 100 beses na mas masahol kaysa sa pagkatalo kay Zhao Feng. Sigurado siya na kung ang isang prodigy na tulad ni Zhao Feng ay kilala sa matataas na antas ng Black Cliff Palace ay palalakihin nila siya sa lahat ng mayroon sila. Tapos na. Tumango si Zhao Feng. Kumislap ang kanyang figure at bumalik sa pagkakaupo sa sanga. Ang oras na ito ay iba sa dati. Ang dugong pilak na bangkay sa unang yugto ng True Lord Rank ay nakatayo sa tabi ni Zhao Feng at pinrotektahan siya habang ang iba pang 2 laso na bangkay ay itinago ni Zhao Feng para sa susunod na pananambang. Huminga ng malalim ang mga disipulo mula sa 3 sekta. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang naabot na ngayon ng kabuoang lakas ni Zhao Feng. Ang 3 bangkay lang ng multo sa kanyang kamay ay maihahambing sa 3 True Lord Ranks. Higit pa rito, ang 2 lasong bangkay ay may mapanirang kapangyarihan na maaaring pumatay hanggat sila ay kumukuha ng dugo. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa isip ni Zhao Feng. Ang Ruan's Treasured Palace ay bababa sa tabi ng Towering Trio's Gap sa loob ng 1 oras. 1 oras. Tama, sa loob ng 1 oras. Maaari pa itong lumitaw sa susunod na sandali. King of Gods, Kabanata 430. Illusion City Maze. 1 oras. Mabuti. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng sa kanyang puso. Kung mas maagang bumaba ang Ruan's Treasured Palace, mas mabuti ito para sa kanya. Hanggat huminto siya hanggang sa bumaba ang Ruan's Treasured Palace, kumpleto na ang misyon ni Zhao Feng. Ang gap area ng Towering Trio. Boom! Ang 7 True Lord Ranks at iba pang True Spirit Realm Genius ay sumalakay sa pangunahing puno ng Towering Trio. Sa mga sanga, umupo si Zhao Feng at naunawaan ang kapangyarihan ng Wood Spirit Essence Soul habang pinupuno ng mga dalisay na alon ng Essence Soul ang kanyang mental energy world. Ang Wood Spirit Essence Soul ay ang Towering Trio's core at ang kapangyarihan ng Essence Soul nito ay katulad ng kapangyarihan ng kaluluwa nito. Ang Towering Trio ay umiral ng napakatagal na panahon at ang lalim na taglay nito sa loob ng Wood Spirit Essence Soul ay hindi isang bagay na may kukumpara sa isang normal na nilalang. Sa prosesong ito, ang kaluluwa ni Zhao Feng ay lumakas at ang enerhiya na ginamit mula sa kanyang bloodline ng mata noon ay halos ganap na nabawi. Ang kanyang isip ay nauunawaan ang mga batas ng buhay na pinagdaanan ng Towering Trio sa 10,000 taon. Kahit na ang isang hari sa Void God Realm ay malamang na hindi mabubuhay hanggat itong Towering Trio. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, mabilis na lumipad ang mga alaala ng paglaki at pagkalanta. Lahat ito ay nasa Wood Spirit Essence Soul. Kahit na ang Towering Trio mismo ay hindi mahahanap ang mga alaalang ito na napakalalim sa kanyang isipan at muling ay replay ito ng buo gayunpaman, hindi ito may kukumpara kay Zhao Feng sa mga tuntunin ng karunungan ng kaluluwa at ng kanyang God Spiritual Eye. Ilang sandali lang, gumaling na ang bloodline ng mata ni Zhao Feng at lumakas ang kanyang kaluluwa. Ang ganoong mabilis na epekto ay dahil sa God Spiritual Eye ni Zhao Feng at kung paano siya nakapasok sa Ancient Dao of the Soul noon. Ang Wood Spirit Essence Soul ay ganap lamang na magagamit kapag nahulog sa mga kamay ng mga tao at ang God Spiritual Eye ay napakahusay. Ang aking mental energy level ay mas malakas kaysa sa early stage True Lord Ranks at hindi masyadong mahina kaysa sa late stage na True Lord Rank.
Si Zhao Feng ay parang isang espongha na patuloy na hinihigop at nauunawaan ang kapangyarihan ng Wood Spirit Essence Soul. Tao, ilang oras pa ba ang kailangan mo bago ka lumaban? Lumalala ang mga sugat ng Towering Triao habang inabot nito ang mga pag-atake mula sa 7 True Lord ranks at 100 henyo mula sa 3 sekta. Malapit na. Naunawaan ni Zhao Feng na ang Towering Triao ay malamang na makakaligtas sa natitirang 1 oras at gusto niyang makuha ang higit pa sa Wood Spirit Essence Soul. Boom boom bang! Ang Towering Triao ay nagsagawa ng panibagong pag-atake at ang mga sanga nito ay gumalaw at naglabas ng mahinang helanghing ng sakit tulad ng isang matanda. Tao, hindi ko na kayang hawakan ng mas matagal. Ang lahat ng mga henyong ito ay maaaring hamanin ang mga nasa itaas ng kanilang paglilinang. Nagmakaawa ang Towering Triao at nalaman ni Zhao Feng na medyo hamina ang kapangyarihan ng Wood Spirit Essence Soul na ibinigay ng Towering Triao. Sa isang panig, ito ay dahil sa mga pinsala ng Towering Triao at sa kabilang banda, ito ay dahil gusto nitong mabilis na tumulong si Zhao Feng. Brother Tree, kailangan kita ng Wood Spirit Essence Soul para suportahan ang malayuang pag-atake ng aking Eye Bloodline. Umalis si Zhao Feng mula sa pag-unawa at ang kanyang mental energy state ay umabot na sa pinakamataas. Sige, bilisan mo. Nayanig ang isipan ng Towering Triao at nagbigay ng dalisay na daloy ng Essence Soul sa mental energy world ni Zhao Feng. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang kaluluwa ay napuno ng walang katapusang agos. Hindi niya maiwasang sampay na ang Towering Triao ay hindi nagbigay ng buong suporta noon. Ngayong narinig na ni Zhao Feng ang kapangyarihan nito para harapin ang mga henyo mula sa 3 sekta, agad na ibinigay ng Towering Triao ang 1 hanggang 2% ng enerhiya nito sa kanya. Magsimula na tayo. Huminga ng malalim si Zhao Feng at pumasok sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ang nagyayelong lawa ay umabot sa 8 yarda, higit sa doble noong siya ay nasa Sacred True Dragon Gathering. Isang kakaibang alon ang naglakbay sa nagyayelong lawa. Ito ang pinagmumula ng mental energy ni Zhao Feng at ngayon, isang malakas na surge ng Wood Spirit Essence Soul ang lumitaw. Nangangahulugan ito na makokontrol ni Zhao Feng ang kanyang God Spiritual Eye at gawin itong mas matagal. Sa ilalim ng sirkulasyon ng God Spiritual Eye, ang Towering Triao ay nagsimulang maging hindi mapakali at manginig mula sa kaluluwa nito. Pati ang dugong pilak na bangkay sa malapit ay nanginginig sa takot. Mag-ingat kayong lahat. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Chigwei habang binabalaan niya ang mga henyo ng 3 sekta. Si Chigwei ay nasugatan mula sa pakikipaglaban kay Zhao Feng noon at hindi na niya nagawang lumaban pa. Napahinga siya sa gilid ngunit binantayan niya si Zhao Feng at naramdaman ang mga kilos ni Zhao Feng nang gumalaw ang huli. Ang unang target ay ikaw. Lightning Fire God's Eye. Pinalaki ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata at isang maliwanag na apoy ang lumitaw sa kanyang kaliwang mata. Whoosh! Isang bola ng transparent na apoy ng kidlat ang bumalot kay Chigwei. Ang kapangyarihan ng Lightning Fire God's Eye sa pagkakataong ito ay mas malakas kaysa dati. Arg! Napaungol si Chigwei sa sakit at nagpakawala siya ng hangin ng mga multo upang patayin ang apoy ng kidlat. Isang mag-asawang henyo ng Black Cliff Palace ang sumugod upang tumulong ngunit pagdating nila, si Chigwei ay nasa kanyang huling hininga. Kung ibang tao ang hindi nag-specialize sa Eye Bloodline, malamang na namatay na sila. Natigilan ang iba pang 6 na True Lord ranks. Hindi lang hamina ang bloodline ng mata ni Zhao Feng, lumakas din ito. Kahoy. Espiritu ng kahoy. Mapait na dumura si Chigwei bago siya nawalan ng malay. Isang Lightning Fire God's Eye lang ay sapat na para himatayan si Chigwei, ang taong pinakadalubhasa sa Eye Bloodline sa True Lords. Kailangan na lang ngayon ni Zhao Feng na tumuon sa natitirang 6 na True Lord ranks at hindi na kailangan pang mag-aksaya ng enerhiya kay Chigwei. Nangangahulugan ito na sa orihinal na 10 True Lord ranks, 6 na lang ang may natitirang kakayahan sa labanan. Gayunpaman, ito ay simula lamang ng isang bangungot. Dumapo si Zhao Feng sa mga sanga habang ang kanyang God Spiritual Eye ay tila naging isang walang limitasyong kailaliman na gustong lumunin ang mundo. Eye of Illusion, Illusion City Maze. Ang God Spiritual ni Zhao Feng ay nag-scan sa grupo at sa mga tao mula sa 3 sekta,
mahigit 100 tao ang kinain ng kailaliman sa God's spiritual eye. Sa susunod na sandali, Shua, nadama ng maliit na dosenang mga henyo na parang nasira ang kalawakan at lumitaw sila sa isang sinaunang lungsod, hindi na sa puwang ng Toireng Triao. Ang lungsod na ito ay natatakpan ng puting ambon at ang tanawin ay lubhang komplikado, tulad ng isang higanteng maze. Nasaan ito? Paano na lang tayo nakapasok dito bigla? Gago. Malamang dinala tayo dito ng bastos na mental energy skill na iyon. Ang mahigit 100 tao mula sa 3 sekta ay parang mga maiinit na langgam na tumatakbo sa paligid ng kalituhan. Bagamat alam nilang isa lamang itong ilusyon ni Zhao Fang, sila pa rin ang nakakaranas nito at sinubukang humanap ng paraan. Sa totoong mundo, nagkagulo ang mga henyo ng 3 sekta. Mahigit sa 100 mga henyo ang tumakbo sa paligid o mas tiyak, tumakbo ng paikot-ikot. Ang isang maliit na bilang sa kanila ay nawalan ng kontrol at nagsisigawan. Ang iba ay nakalok ang kilay habang iniisip nila kung paano lalampasan ang maze ng Illusion City ni Zhao Fang. Plop, plop. Ang mag-asawang nasa ilusyon ay nahulog mula sa himpapawid at naging pataba para sa Toireng Triao. Sila ang mga henyo na nakahanap ng labasan at siwang sa Illusion City Maze. Sa mahigit 100 mga henyo, mayroong isang maagang yugto ng True Lord rank na nakipaglaban at tumakbo ng paikot-ikot. Ang Illusion City Maze ay gumugugol ng maraming enerhiya. Sa kabutihang palad, mayroon akong suporta sa kaluluwa ng Wood Spirit Essence. Tumayo si Zhao Fang at nagsimulang mag-improvise ng kanyang Illusion City Maze. Ang Illusion City Maze ay kabilang sa Eye of Illusion at gumamit ng mga ilusyon para pigilan ang kalaban. Ang kaibahan ay pinaghihigpitan lamang ng Illusion City Maze ang kalaban ngunit hindi pinahirapan ang kanilang kamalayan. Sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, mas naging malinaw ang tanawin ng Illusion City Maze. Sa susunod, maaari kong kopyahin ang istruktura ng Illusion City Maze na gagamit ng mas kaunting enerhiya. Gumalaw ang puso ni Zhao Fang. Simple lang, ang Illusion City Maze ay kinopya ni Zhao Fang at sa susunod na gamitin niya ito ay hindi na niya kailangang mag-isip ng husto. Sa suporta ng Wood Spirit Essence Soul, lumakas ang isipan ni Zhao Fang at nagkaroon siya ng tuloy-tuloy na daloy ng kapangyarihan upang tulungan siyang bumuo nitong Illusion City Maze. 12, 13, 14. Sinimulan ni Zhao Fang na palawakin ang Illusion City Maze. Sa mga sanga, ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay naging kritikal na nakakaakit at ang mga tumitingin dito ay naakit dito. Bukod kina Ye Yanyo at Zhuang Wonner, sinumang tumingin sa kanyang mga mata ay mapupuno ng enerhiya mula sa Illusion City Maze at malilinlang ang kanilang mga pandama. Nasa himpapawid sila ngunit pinagsinungalingan ang kanilang mga sentido at naisip nila na nasa loob talaga sila ng isang lungsod. Habang binalot ng Illusion City Maze ang 20 tao, mas nabigla sina Zhuang Wonner at Ye Yanyo. Mag-ingat kayong lahat. Huwag kang tumingin sa kaliwang mata niya. Binalaan ni Ye Yanyo ang mga hindi pa nakulong sa ilusyon. Pagkatapos ng lahat, ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay ang pinagmulan ng kapangyarihan ng Illusion City Maze. Kung hindi nila titingnan ang God Spiritual Eye, mas mababa ang pagkakataong maakit sila sa ilusyon. Yung mga nahulog sa ilusyon, huwag magpanik. Manatili ka sa kinaroroonan mo at tutulong kami sa iyo. Ipinadala ng True Lord ranks ang kanilang espiritual na kahulugan sa mental energy ng iba at ang mga nasa ilusyon ay mahinang marinig ang mga boses ni Ye Yanyo at Zhuang Wonner ngunit karamihan sa kanila ay nagpanik pa rin. Kailangan lang ni Zhao Fang na panatilihin ang Illusion City Maze at mag-ingat sa mga pagkakamali. Sa paglipas ng panahon, matagumpay na nabalot ng Illusion City Maze ang 20 hanggang 30 henyo kabilang ang panimulang yugto na True Lord rank at maagang yugto na True Lord rank. Ang iba pang 4 na True Lord ranks at mga henyo ay tumigil lahat sa kanilang pag-atake dahil sa takot nila para sa kanilang buhay. King of Gods, Kabanata 431. Paghabol sa hangin. Tao, mayroon ka talagang ilang mga trick. Pinipigilan na nila ang kanilang mga pag-atake sa pamamagitan ng paggawa lamang ng isang galaw. Tumunog ang masayang boses ng Toireng Triao. Bago ito, hinarap nito ang mga pag-atake mula sa 7 True Lord ranks at 100 True Spirit Realm Genius, na napakasakit para dito. Nang lumipat si Zhao Fang,
Talagang binago niya ang sitwasyon. Sa puntong ito, 20 hanggang 30 henyo kabilang ang 2 True Lord ranks ang nahulog sa Illusion City Maze ni Zhao Fang. Ang Illusion City Maze ay itinayo sa mata ni Zhao Fang ng ilusyon at ito ay isang malawak na hanay ng kasanayan. Sa mga tuntunin ng kalaliman, ang Illusion City Maze ay hindi mas mataas kaysa sa Eye of Illusion ngunit ang kahirapan nito ay isa itong malawak na mental energy na kasanayan at maaaring makahuli ng malaking bilang ng mga kaaway. Bago ito, si Zhao Fang ay pinaghigpitan ng kanyang paglilinang at hindi sinubukang gumawa ng ganoong kasanayan. Higit pa rito, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ni Zhao Fang ang mga kalaban na sinubukang manalo gamit ang mga numero. Karamihan sa mga nakalaban niya noon ay nag-iisa o nasa isang maliit na grupo. Ang apat na bloodline skills ay higit pa sa sapat. Ang Illusion City Maze ay ginawa sa ilalim ng sitwasyong ito. Ang Illusion City Maze ay partikular na ginawa upang labanan ang isang malaking bilang ng mga tao. Kahit gaano pa kadami ang dala mo, ipapahinto ko pa rin sila at hindi nalalakad pa. Dumapo si Zhao Fang sa sanga. Ang kanyang kaliwang mata ay parang walang limitasyong kailaliman at ang kanyang asol na buhok ay mahiwaga at masama sa hangin, na nagpapakita ng pagiging maharlika ng kanyang bloodline. Ang bagay ay ang Illusion City Maze ni Zhao Fang ay inilagay malapit sa gap sa Toiring Triao at ang mga malapit dito ay maaaring mas maapektuhan. Higit pa rito, dahan-dahan pa ring pinapalawak ni Zhao Fang ang kanyang Illusion City Maze. Brother Tree, mas marami kang natutulungan, mas malakas ang eye bloodline technique ko. Isang ngiti ang lumitaw sa bibig ni Zhao Fang. Sa sandaling sinabi niya ito, naramdaman ni Zhao Fang ang isang mas malakas na surge of essence soul na pumasok sa kanyang mental energy world. Ito ang pinagmulan ng Toiring Triao. Weng. Agad na nalinis ang kaluluwa ni Zhao Fang tulad ng pagbuhos ng ulan ng tagsibol. Ang pakiramdam na ito ay tulad ng pagbababad sa isang spa pool. Ang nakatagong at malalim na mga sugat ay maaaring gumaling. Mahusay. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Sa pagtulong sa kanya ng Toiring Triao, ang kanyang pag-unawa sa Wood Spirit Essence Soul ay naging 2 beses na mas epektibo. Sa sitwasyong ito, nagsimulang magsara ang kanyang mental energy level sa huling yugto na True Lord rank. Ang Illusion City Maze ay pinagsama at pinalawak. Ang bilang ng mga henyo na nahuhulog sa Illusion City Maze ay dumarami ngunit ang bilang na nagpupumilit ay bumababa. Plop, plop. Mayroong paminsan-minsang 1 o 2 henyo na nahuhulog at naging pataba ng Toiring Triao. Sinadya ni Zhao Fang na lumabas at may mga depekto sa Illusion City Maze. Ang mga labasan at mga bahid na ito ay malapit sa lupa at ang mga nag-aakalang nakatakas sila ay talagang naglalakad sa mga pintuan ng kamatayan. Dapat nating patayin si Zhao Fang para mailigtas ang mga disipulo. Nanlamig ang mukha ni Yeonyo na may layuning pumatay nang lumitaw ang isang transparent na espada sa kanyang kamay. Lumingon siya para harapin si Zhuang Wonner. Ang Zhao Fang ngayon ay iba sa nakaraan. Hindi bababa sa 2 huling yugto na True Lord ranks ang kailangan para magkaroon ng kumpiyansa. Nagtago si Zhao Fang sa kailaliman ng Toiring Triao at nagkaroon ng advantage sa landscape. Ang normal True Lord ranks ay gagawing pancake bago pa man sila makalapit. Ang pangunahing bagay ay si Zhao Fang ay napakalakas at 2 sa kanyang 3 True Lord rank ghost corpses ang pumatay sa sinumang pinagbuhusan nila ng dugo. Kahit sa ilalim ng normal na mga pangyayari, tanging sina Yeonyo at Zhuang Wonner lamang ang maaaring magbanta kay Zhao Fang. Sa pagharap sa mungkahi ni Yeonyo, nagsimulang mag-alinlangan ang mukha ni Zhuang Wonner. Hindi. Ang boses ni Zhuang Wonner ay puno ng kawalan ng kakayahan. Bakit? Labis na nagulat si Yeonyo. Yeonyo, mukhang napuno ka ng galit at pagkakasala. Patayin si Zhao Fang. Patayin ang Toiring Triao. Ilang tao pa ang mamamatay kung gagawin natin ito. Worth it ba ang lahat ng ito? Mapagpas siya ang boses ni Zhuang Wonner. Napahinto si Yeonyo. Tama. Ang 3 sekta ay nagbayad ng masyadong malaking halaga para patayin ang Toiring Triao at ang Pure Moon Spiritual Sect ay nawalan ng 3 True Lord ranks kabilang si Yuluo. Sa puntong ito, lumalala pa ang sitwasyon at ang malawak na hanay ng ilusyon ng enerhiya ng pag-iisip ni Zhao Fang ay nakakulong ng malaking bilang ng mga tao. Lahat ay nagkaroon ng pagkakataong mamatay. Lahat mula sa Moon Demon Palace.
Umatras. Tiningnan ni Zhu ang Wonner ng malalim ang asol na buhok na kabataan sa mga sanga bago magbigay ng utos. Ang mga henyo ng Moon Demon Palace ay nagkatinginan bago umatras at ginawa ang kanilang makakaya upang makuha din ang ilan sa iba sa mga ilusyon. Hindi talaga inisip ni Zhao Fang ang mga umuurong na henyo na ito at pangunahing nakatuon sa mga mula sa Pure Moon Spiritual Sect. Lahat ng tao mula sa Blackcliff Palace, umatras. Nagising si Chigwei at nagutos pagkatapos ni Zhu ang Wonner. Dalubhasa sa bloodline, naunawaan niya kung gaano nakakatakot si Zhao Fang ngayon. Ang bloodline ng mata ni Zhao Fang ay hindi masusukat. Si Chigwei ay hindi pa nakakita ng mas nakakatakot. Malamang ang 8 Great Gods ay lang ang makakasugpo kay Zhao Fang. Bukod pa riyan, ang level ng mental energy ni Zhao Fang ay lumampas sa normal na early stage True Lord ranks at sa suporta ng Wood Spirit Essence Soul sa kanya, ang kanyang enerhiya ay tuloy-tuloy. Bukod kina Zhu ang Wonner at Ye Yanyo, malamang na walang sino man ang makakatingin ng isa o dalawa kay Zhao Fang. Umalis. Kinagat ni Ye Yanyo ang kanyang mga labi at pilit na ibinababa ang galit at ayaw sa kanyang puso. Siguro lahat ng tatlong sekta na pinagsama ay maaaring pumatay kay Zhao Fang at maging sa To Iring Triao, ngunit ilang tao ang mabubuhay upang makita iyon. Ang presyo at gantimpala ay hindi maihahambing sa isa't isa. Dahil dito sumuko si Zhu ang Wonner. Pagkatapos ng lahat, ang paghihiganti ng Moon Demon Palace at Zhao Fang ay hindi malaki. Sister Ye, pupunta ba talaga tayo? Lubhang ayaw ni Li Hong. Gusto ko siyang patayin ng 10 beses na higit pa kaysa sa iyo, ngunit ilang iba pa ang kailangang mamatay para sa pagkamatay ni Yu Luo at ng kumpanya. Mapait na umiling si Ye Yanyo. Alam niya na hindi na niya kayang patayin si Zhao Fang nang umatras si Zhu ang Wonner. Siya lang at si Zhu ang Wonner ang pinagsama ang may 50 hanggang 60% posibilidad na patayin si Zhao Fang. Tanging si Lu Tianyi lamang ang may kakayahang patayin si Zhao Fang ng mag-isa. Hahaha. Lahat ng mga taong ito ay umaatres. Tumawa ang To Iring Triao. Hindi maipaliwanag ang kanyang kagalakan. Ang bawat isa mula sa tatlong sekta ay bumagsak, nag-iwan ng 10 hanggang 20 katawan. Sa puntong ito, 6 na lang sa orihinal na 10 True Lord ranks ang nawala. Ang Eye of Illusion ni Zhao Fang ay nag-iwan ng isa pang True Lord rank. Madilim ang ekspresyon ng mga mula sa tatlong sekta. Ang maliit na kalahati ng 10 True Lord ranks ay bumagsak. Ang pag-iisip pa lang nito ay nanlamig na ang puso ng mga henyo. Tumayo si Zhao Fang sa sanga at pinaalis ang mga henyo mula sa tatlong sekta gamit ang kanyang mga mata. Nang umatras sila ng 4 hanggang 5 milya palabas, nagsalita siya. Brother Tree, huwag kang tumigil. Hahampasin natin ang asong tumatakas. Oo naman. Ang To Iring Triao ay naniwala sa lakas ni Zhao Fang at naunawaan niya na ang tatlong sekta ay maaaring bumalik pagkaraan ng ilang sandali. Mas mainam na pilayin ang kalaban. Ang mga taong ito ay umatras na ng 4 hanggang 5 milya at wala sa aking pinanggalingan. Paano mo sila aalagaan? Tanong ng To Iring Triao. May isang hakbang na maaari kong subukan. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Sa pagsuporta sa kanya ng Wood Spirit Essence Soul, nagpa siya si Zhao Fang na gamitin ang hakbang na iyon. Sa pag-iisip hanggang dito, huminga ng malalim si Zhao Fang at naging isa sa kalikasan at itinoon ang lahat ng kanyang lakas. Ito ang pag-unawa na ninakaw niya mula kay Xin Wuang at naramdaman niya na ang layuning ito ay lumampas sa limitasyon ng True Lord rank. Kasabay nito, ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagsimulang mag-condense ng kanyang aura. Bigla. Isang sinaunang, hindi masusukat, nakakatakot na aura na nagmula kay Zhao Fang at ang To Iring Triao sa ilalim ng mga paa ni Zhao Fang ay naging hindi mapakali. Ang aura na ito ay tila nagmula sa sinaunang panahon. Maaaring ito ay mula sa 10,000 ancient races. Imposible yan. Ang Wood Spirit Essence Soul ng To Iring Triao ay dumaloy sa Zhao Fang nang walang kontrol. Hehe, kaya ganyan yan. Ang misteryosong kabataang naglalabas ng sinaunang aura ay biglang tumawa ng mahina. Kaagad pagkatapos noon, naramdaman ng To Iring Triao na parang nawalan ng kaluluwa ang katawan ni Zhao Fang. Shua! Nawala ang kamalayan ni Zhao Fang mula sa kanyang shell at humakbang sa mga ulap. Kasabay nito,
Ang mga henyo ng tatlong sekta ay umatras ng 5 hanggang 6 na milya, mula sa hanay ng mga ugat ng Toiring Triyaw. Magpahinga ang lahat. Hindi maglalakas loob na lumabas ang brat na iyon kahit na mayroon pa siyang 100 lakas ng loob. Ang bastos na ito ay umaasa lamang sa proteksyon ng Toiring Triyaw. Kung maglakas loob siyang sumunod, mahahanap niya ang sarili niyang kamatayan. Umalangaw-ngaw ang mga boses mula sa grupo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang lahat ay nakaramdam ng hindi mapakali na presyon. Tila may mata sa langit na malamig na nagmamasid sa bawat kilos nila. Ang pagkabalisa at presyon ay naging mas malakas at mas malakas. Ang ilan sa mga may mababang cultivation ay naramdaman na nilalamig ang kanilang katawan at para silang hinuberen at itinapon sa pool ng yelo. Anong nangyayari? Iyon. Ang isang mag-asawang henyo ay tumangala at agad na naparalisa. Nanginginig ang mga boses nila at natulala. Parami ng parami ang tumangala sa langit at tila tinamaan ng kidlat. Walang kamalay-malay, isang transparent na asol na Eye of Heaven ang lumitaw sa kalangitan at malamig na nakatingin sa lupa sa ibaba. Yung mata. Nanginig ang puso ni Naya Yanyo at Zhuang Wonner. Ang lahat na nasa ibaba ng True Lord rank ay nanginginig dahil sa pressure. Itong mata na naman. Anong klaseng kapangyarihan meron ito? Huminga ng malalim si Chigwei. Bagamat ito ang pangalawang pagkakataon na nakita niya ang Eye of Heaven, ang kapangyarihang dulot ng mata sa unang pagkakataon ay hindi kasing lakas nito. Gayunpaman, ang aura at momentum na dulot ng mata na ito ay isang bagay na maaari lamang tingnan ni Chigwei. Sinabi ng instinct kay Chigwei na ang mata na ito ay may kapangyarihan na hindi niya maisip. Ito ang sinusuri ni Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 432. Lu Tianyi. Ang mga disipulo ng tatlong sekta ay nagtaas ng ulo at tumingin sa langit. Nanginig ang kanilang mga puso at dahil sa hindi maipaliwanag na mental energy pressure, hindi sila makahinga. Sa kalangitan, isang Eye of Heaven na tila umiral kasama ang langit at lupa ay kumikinang na asol habang malamig itong tumingin sa lupa. Parang pamilyar ang mata na ito. Maaaring ito ay si Yeonyo at ang mga kasama ay tumingin sa kailaliman ng kagubatan na hindi makapaniwala at maraming mga henyo ang napagtanto na ang mata na ito ay lubos na katulad ng kaliwang mata ni Zhao Fang. Huminga ng malalim si Chigwei mula sa Black Cliff Palace at siya ang unang nakakilala sa mata na ito. Sa sandaling ito, ang Eye of Heaven na ito ay nagdulot ng malaking presyon sa mga henyo. Chigwei, parang may alam ka. Ano ang mata na ito at anong kapangyarihan ang taglay nito? Kahit na ang isang kasing lakas ni Yeonyo ay kailangang pigilan ang pagkabalisa sa kanyang puso. Ang Eye of Heaven ay tumingin sa ibaba at hindi masukat. Ang alam ko ay limitado, ngunit maaari kong kumpirmahin na ang mata na ito ay maaaring gumamit ng mental energy pressure at minsang ginamit ni Zhao Fang ang kasanayang ito 100 hanggang 200 milya ang layo upang patayin ang aking Ghost Eye Dark Lantern. Nakasulat sa mukha ni Chigwei ang pag-iingat. Iyon ang unang pagkakataon na nag-away ang dalawa sa tuntunin ng mga bloodline. 1 hanggang 200 milya. Parehong nagulat sina Zhuang Wonner at Yeonyo. Kahit na ang mga nasa Origin Core Realm ay walang ganoong kakayahan na umatake mula sa napakalayo. Ano ang limitasyon ng Eye of Heaven ni Zhao Fang noon? Si Zhao Fang lang ang nakakaalam ng sagot. Ang kanyang God Spiritual Eye ay maaaring umabot hanggang sa kung gaano kalayo ang kanyang nakikita. Sa pagtaas ng kanyang paglilinang, ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay nakakakita mula sa 1,000 milya ang layo. Kung wala ang mga paghihigpit sa kanyang mga pandama, walang kahirapan sa kanya na makakita ng 2,000 milya. Siyempre, ang layo ng kanyang nakita, mas maraming enerhiya ang ginamit. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, hindi ito gagawin ni Zhao Fang. Ganyan ang pakiramdam. Ang kamalayan ni Zhao Fang ay bumagsak sa mga ulap at pinagmasdan ang lupa sa ibaba. Parang minamaliit niya ang mundong nilikha niya. Ang paggawa lang nito ay nasa sabik na siya. Siyempre, sa prosesong ito, mabilis na nagamit ang enerhiya ni Zhao Fang. Bagamat malaki pa rin ang paggamit ng enerhiya, ito ay mas maliit kaysa dati. Nagulat si Zhao Fang. Ang dahilan kung bakit niya ginamit ang Eye of Heaven ngayon ay para gamitin ang Wood Spirit Essence Soul para suportahan siya.
Sa pamamagitan ng kanyang pagsusuri, dumating si Zhao Feng sa conclusion na ang paggamit ng enerhiya ay mag-iiba depende sa distansya. Ang layo mula sa pagtalon, mas maraming enerhiya ang ginagamit. Sa kabaligtaran, si Zhao Feng ay tumatalon lamang ng 5 o 6 na milya ang layo at ang gastos ay mas mababa sa ika-10 kaysa dati. May isa pang dahilan. Ang paggasta ay lilipat ng ilang beses kapag gumagamit ng isang pag-atake. Naisip ni Zhao Feng kung paano niya pinatay ang Ghost Eye Dark Lantern. Sa puntong ito, ang antas ng enerhiya ng kaisipan ni Zhao Feng ay iba sa dati at sa suporta ng Wood Spirit Essence Soul sa kanya, wala siyang alalahanin. Para sa susunod na 1 o 2 paghinga, nakatuon si Zhao Feng sa pagdanas ng sensasyong ito. Habang ang kanyang mata ay lumulutang sa hangin, may koneksyon siya sa kanyang katawan ngunit hindi niya makontrol ang paggalaw ng kanyang katawan. Napagtanto pa rin ni Zhao Feng na sa ilalim ng estadong ito ang kanyang pagsasama sa kalikasan ay umabot sa hindi kapani-paniwalang antas. Ito rin ang dahilan kung bakit kapag ang lahat ng kanyang enerhiya ay nakatuon at siya ay naging isa sa kalikasan ay mas madali para sa kanya na maabot ang estadong ito. Bukod doon, ang kontrol ng God Spiritual Eyes ni Zhao Feng ay mas mahusay dahil siya ay sumanib sa langit at lupa. Kahit na ang isang soberano ay ililipat dito. Tingnan natin kung magagamit ko ang eye bloodline ko sa ganitong estado. Gumalaw ang puso ni Zhao Feng. Nang hindi namamalayan, ilang hininga na ang lumipas at ang mga henyo ng 3 sekta ay hindi mapakali. Sila ay magalang at maingat sa Eye of Heaven. Ang hindi nakikitang presyon ay nanatili sa kanilang mga puso. Bastos na Zhao Feng, kung may kakayahan ka, halika at lumaban ka. Ang isang bayani ay hindi nagtatago at nanonood mula sa malayo. Malamlam ang ekspresyon ni Li Hong. Ang hindi mapakali na panggigipit ay nag-ingat ngunit nagalit din siya. Tama iyan. Kung may kakayahan ka, lumabas ka at lumaban ka. Sumang-ayon ang mga henyo ng 3 sekta. Lumitaw ang panunuya sa Eye of Heaven. Ice Soul Shooting Line. Isang misteryosong malamig na boses ang tumunog sa mental energy. Weng. Ang malaking mata ay tila naglalaman ng isang ice abyss na lumiwanag at naglabas ng isang sinag ng liwanag sa isang kamao na makapal. Shoo. Ang sinag ng liwanag ay kalahating transparent at hindi makuha ng spiritual sense habang lumilipad ito. Mag-ingat. Biglang bulalas ni Yayanyo. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang langit ng malamig na Yuan Qi at ang orihinal ng kapangyarihang ito ay nagmula sa Eye of Heaven. Ang pag-atake ay mabilis na kidlat at puno ng yelong Yuan Qi. Kasabay nito, nagpalabas ito ng eleganteng, sinaunang aura. Huwang. Si Li Hong ay hindi makapag-react at ang sinag ng liwanag ay tumagos sa kanyang katawan at kaluluwa. Hindi niya akalain na ang Eye of Heaven ay maaaring direktang umatake at napakabilis. Ang radius na 1 milya sa paligid ng Li Hong ay nagyelo at ang lugar ay tila natural na malamig. Naninigas ang katawan ni Li Hong at nanatiling nakabuka ang kanyang bibig. Kaagad pagkatapos nito, ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-freeze sa isang estatwa. Hindi ko akalain na kaya pala ng Eye of Heaven na mapataas pa ang kapangyarihan ng mga eye bloodlines ko. Nanatili ang tingin ni Zhao Feng sa kalangitan. Ang enerhiya na ginamit sa pag-atake na iyon ay napakalaki at ito ay ilang beses sa karaniwan. Gayunpaman, ang epekto nito ay napakalinaw din. Ang Eye of Heavens ay sumanib sa kalangitan at lubos na nadagdagan ang halaga ng Yuan Qi na ipinatawag. Sa estadong iyon, ang estado ng antas ng enerhiya ng isip ni Zhao Feng ay lumampas sa kanyang normal na limitasyon. Tao, ang aking pinagmulang kapangyarihan ay mabilis na kumukupas. Tumunog ang malungkot na boses ng Touring Triao. May pagkalugi kapag may gantimpala. Hindi ba't katatapos ko lang ng huling yugto na True Lord rank? Si Zhao Feng ay nanatiling hindi natinag. Sa normal na mga pangyayari, hindi siya maglalakas loob na subukan ito ng madali ngunit ngayon ay mas malakas ang kanyang mental energy level kaysa sa normal na maagang yugto ng True Lord ranks at may suporta ng Wood Spirit Essence Soul. Sa prosesong ito, mabilis na naabsorb ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng Wood Spirit Essence Soul. Weng. Ang kaluluwa ni Zhao Feng ay muling napuno at nakakuha ng pangunawa mula sa Wood Spirit Essence Soul. Sa ilang paghinga lang, mabilis na tumaas ang kaluluwa ni Zhao Feng.
Ang Wood Spirit Essence Soul ay talagang tumutupad sa pangalan nito na maging kapaki-pakinabang para sa mga nasa Origin Core Realm na sinusubukang maunawaan ang landas patungo sa Void God Realm. Ang puso ni Zhao Fang ay napuno ng kaligayahan. Malapit sa lupa. Brother Li Hong. Bulalas ng mga henyo mula sa Pure Moon Spiritual Sect. Napanood nila ang Eye of Heaven na naglabas ng isang sinag ng liwanag at pinalamig si Li Hong sa isang ice block. Brother Li Hong. Lahat ay sumigaw at natunaw ang yelo na nagpapalamig sa kanyang ngunit si Li Hong ay walang anumang reaksyon. Hindi pa ganap na nawala ang aura ng buhay sa kanyang katawan, ngunit wala siyang reaksyon. Ang matinding malamig na pag-atake ay nagpalamig sa kanyang isipan para sa kawalang hanggan. Maliban kung dumating ang isang hari sa Void God Realm, walang makapagliligtas sa kanya. Huminga ng malamig si Chigwei. Malamang na walang makakaligtas sa paglipat na iyon noon. Si Li Hong sa huling yugto ng True Lord rank ay natapos sa isang tingin at maging sina Ye Yanyo at Zhuang Wonner ay mayroon lamang 50% pagkakataong mabuhay. Ang mga puso ng mga henyo ay agad na nayanig at ang ilan ay yumoko pa bilang paggalang sa Eye of Heaven. Magpahinga ang lahat. Ang pamamaraang ito ay hindi maaaring gamitin ng maraming beses. Si Chigwei ay medyo sigurado. Nawala sa kanya ang halos lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban at malamang na hindi mag-aaksaya si Zhao Feng ng anumang lakas para tapusin siya. Ngayon, sa 6 na True Lord ranks, 4 lang ang may kakayahang makipaglaban. Parehong walang magawa sina Chigwei at Li Hong. Umalis. Umalis sa kanya na ito. Nagpalitan ng tingin sina Ye Yanyo at Zhuang Wonner habang matalim ang tingin nila sa Eye of Heaven bago mabilis na umatras. Shua. Ang Eye of Heaven ay nawala sa mga ulap. Wu. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Feng nang bumalik ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan. Ang paglipat noon ay tumagal lamang ng ilang paghinga ngunit 30 hanggang 40% ng kanyang eye bloodline energy ay nagamit at ito ay kasama ng Wood Spirit Essence Soul na sumusuporta sa kanya. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, hindi ito gagamitin ni Zhao Feng ng ganoon kadali. Tao. 1/4 ng aking Wood Spirit Essence Soul ang ginamit noon. Ang Toiring Trio ay kalahating nag-aalala at kalahating masaya. Masaya na ang True Lord ranks mula sa 3 sekta ay hangin na ng higit sa kalahati, ngunit nakakalungkot na maraming enerhiya ang ginamit. Ang halaga ng 1/4 ng Wood Spirit Essence Soul ay hindi nasusukat. Ang isang bahagi nito ay hinigop ni Zhao Feng habang ang isa pang bahagi ay ginamit. Sa sandaling ito, Brother Zhao Feng, ang Ruan's Treasured Palace ay malapit nang bumaba ngunit may isang masamang balita. Papalapit na si Lu Tianyi na nangunguna sa 10 True Lord ranks. Ang boses ni Zhao Yufei ay narinig sa kanyang isipan. Lu Tianyi. Gumalaw ang puso ni Zhao Feng. Ang taong ito ang pinakamalakas na henyo sa mga nakapasok sa Ruans at tila, ang kanyang cultivation ay umabot sa kalahating hakbang na Origin Core Realm. Shua. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang God Spiritual Eye at nakita ang isang medyo mataba na tamad na figure na papalapit sa misteryosong kanyan ilang daang milya ang layo. Ang kakaibang hangin sa labas ng mahiwagang kanyan ay sapat na upang harangan ang mga yapak ng True Lord rank. Ikanaway ng tamad na binata ang kanyang kamay. Boom! Isang gininto ang palad ang nagbukas ng landas sa pamamagitan ng hangin ng misteryosong kanyan. Ang pinakamalakas na hangin doon ay maaari pang magwasak ng True Lord ranks, ngunit ang taong ito ay nasira lang sila. Nanginig ang puso ni Zhao Feng. Isang casual na galaw mula sa kabataan ang lumikha ng kapangyarihan na lampasan ang True Lord rank. Mas malakas pa ito kaysa sa Eye of Heaven ni Zhao Feng. Brother Lu, bulalas ng mga umaatres na disipulo mula sa Pure Moon Spiritual Sect. Lu Tianyi. Ang mga henyo mula sa Black Cliff Palace at Moon Demon Palace ay puno ng pag-iingat at paggalang.